na ang ating first batch. So, sana dumami pa tayo dito ngayon. Pero marami din mga nagsabi na bakit ang mga taga Davao lang ang pwedeng pumunta sa Maynila. Dapat tulungan natin ang iba pang mga kababayan natin na makadalo sa Maynila. At nagsimula po tayo ngayong linggo para sa aking mga kababayan sa Batangas na nasa Liwasang Bonifacio na. Pero nakikita din natin marami pang ibang mga Pilipino na gustong pumunta sa Maynila at manawagan na ibaba ang value-added tax. At sana pagbibigyan ng ating pamahalaan ang panawagan na ibaba ang VAT, ibaba ang presyo, at kung hindi, edi kayo na po ang bahalang mag-decide ano pa ang kailangan bumaba kung hindi bumaba ang presyo. Yung presidente. Basta tayo po ay gumagawa ng mga peaceful pagtitipon para manawagan para bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. At bilang mga representante sa Kongreso kasama si Congressman Paulo Marcoleta at ang ating mga magagaling na mga senators ng PDP Laban, tayo po ay magfo-focus sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon ay humaharap sa napakatinding krisis sa ating ekonomiya. Kaya sana tulungan din nating iparating ang kanilang mga damdamin sa ating nasyonal na pamahalaan na kailangan gumawa ng mga mas seryosong aksyon para pababain ang presyo ng langis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much, Congressman Leviste. My God, you're so young. Para ka lang estudyante ko nung college. Okay? But you are wrapped in a what? A wisdom of a 70-year-old man. Ang galing! Palakpakan nun natin ulit siya. Guys, lalo yung mga Gen Z doon kanina, I challenge you. Grabe, no? Yan, ang galing. Okay? Guys, another speaker in the house. Alright? So, please welcome. Are you excited? Kung sino ang susunod? Ay, wala akong narinig. Are you excited? Who's speaking next? Okay. Alam nyo ba na ang energy ng speaker ay nakadepende sa energy ng audience? Nako. Ano na yan? Ito kasi Rage Coalition Grand Launching. So, Rage. Magagalit na naman ang mga dito. Ang gobyerno dito. Kung ano-ano naman ang itatanim nila dito. Sige, tingnan natin. Kasi ito, dadalo si Mayor Baste. Sino to si? Kong Paulo. Kong Paulo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Leviste, pwede po tayong pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. At tawag po kayo mag-alala sa init. Pina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Ayos Kung namomroblema kayo sa pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron rin tayong tutulugan doon. Meron tayong patent si Congressman Leviste. Kailan lang doon, warm bodies. Maasahan ko bang inyong commitment? Oo, grabe naman. Umeport na nga si Kong Leviste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman para iparating sa administrasyon ng ating hinaing na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? 9 pesos rollback sa gasoline. Happy na ba kayo doon? Kulang pa. Doon nyo isigaw yan sa Liwasan. Para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. Ayan, sa araw po ng bukas, magkakaroon po ng resumption ng joint hearing ang Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite
para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang collusion between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Ha? Anong meron? Ano daw? Meron. Oh, yung mga nasa liwasan daw, pupunta ng batasan bukas. Gusto nyo ba yun? Ipadama natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitahan dito sa napakagandang pagtitipon na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte. Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako po'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Attorney Topacio Forever Fans Club. No? Merong Attorney Vic Rodriguez Forever Fans Club. Napakarami palang iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin yung ating minimithi. Tama po ba? Tama! At mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa. Oo naman. Meron pong nagpapakitang kapamilya ni Vice President Duterte. At maraming pong salamat sa spitting image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte. Pangulo. Isa pong karangalan na nandito po ako at asahan nyo po na magiging kasama nyo ako, magiging katuwang nyo ako na ipaglaban. Practice yan, practice. Sooner or maybe in the future, Pangulo. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. And tignan nyo, hindi kasi biro no, yung kanilang appearance dyan. Una, dito sa mga congressman, yung active congressman or yung present na congressman. Like si Leviste, makita ninyo na nandyan siya. Nandyan sila sa community. Ito, take note, community ito ng PDP or community ito ng mga DDS. To be there is very risky. Kasi alam natin na kapag ikaw ay pumapanig sa mga Duterte community, ang susunod na mangyayari sa iyo hahanapan ka ng butas, kakasuhan ka, o marami silang mga pamamaraan kung paano. Kakasuhan ka, hahanapan ka nila ng issue, sisiraan ka nila via mainstream media. Yun ang ginagawa nila kaya for me, for this kind, Leviste, Kiko Barsaga, to be there is isang matapang na action ng isang politiko. For the mayor of Davao City, Baste, to be there si Bato, to be there sa mga ganitong gatherings, isa din talagang isa talagang nagpapakita na para sa katotohanan, kahit malalagay sila sa alanganin, gagawin nila And that's one good trait ng isang politiko na kapag sila ay nasa pwesto na, pag nangangampanya kasi karamihan sa mga politiko, ang daming pinagsasabi. Pero pag nandun na sila sa pwesto, biglang umiiba na. Kumbaga budol. Laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Ipinapahayag ko rin ang aking buong suporta sa pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte bilang pinuno ng koalisyong ito. Kilala rin natin si Mayor Baste, matapang, may panindigan at handang ipaglaban
ang tama para sa bayan. At higit sa lahat, patuloy akong sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte na patuloy na nagsisilbi sa ating bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanyang kinakaharap. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan, makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Panahon na para magkaisa. Panahon na para manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mukhang nasa maaliwalas na lugar si Senator Bato. Naririnig ko yung mga huni ng mga ibon eh. But before Well, it's very nice to hear from Senator Bato kasi nakita ninyo, ito yung point ko eh, kasi nandyan si Senator Bongo eh. Point ko na kapag ikaw ay, pag nakikita ka nila sa mga ganitong community gatherings, hahanapan ka talaga ng butas eh. So, I also si Senator Bongo na nandito, yung mga kasalukuyang senador at congressman to be in a community like this. Sobrang nakakatuwa. Also, Senator Robin, no, 'di ba? I mean, Akbar! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda. Walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, yun, no? laban si Bastian Duterte! 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 Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Hindi ko mukupas, no? Ang Duterte alam chant. po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat, ang pagbabagong dilala ni Tatay Digong. Tama. Hindi po tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naantala. Batid po nating lahat. Alam nating lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin, na dadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Sa China. Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Ano ang ibig What sabihin? a shame. Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Tama. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayang ko. Eksakto! Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino? Pangulo.
Alam nyo, kung Tore. Pilipino lang, Tore. hindi natin kaya yun. Kaya nga. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to. Hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Amerikano. Western. Si BP. Masyadong maraming nainom na kape to. Si Mas BP. maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yon. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yon. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Hmm. Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani, sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Mm. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English. Bring him home. Hanggang doon na lang yun. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax, nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin, katulad po ng sinabi ni Congressman Marcoleta, yung mga oligarko, makinig kayo, mga oligarko ng langis. Oligarko ng langis. Matagal na kayong pinangaralan ni Digong noong pa eh. Matitigas ang ulo ninyo eh. Matagal nyo lang niloloko ang taong bayan. Itataas ninyo, ibababa nyo ng konti, itataas ninyo. Baba ng konti. Ito ho yung panahon na huwag nyo na kaming lokohin. Dahil sobra na ho ang hirap ng tao. Ang lahat ho ng presyo ay nakasalalay sa langis. Kasi transportation yan eh. Diesel. Oh, nandito pala yung boss ko. Sir, June Esperon. Boss, mabuhay po. Partner ko yan. Pinadala ko niyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, yung oil deregulation ho, yun po yung batas na bumibiktima sa atin. 1998 po yan. Sana, kung talagang seryoso po yung mga senador at mga congressman na talagang bigyan ang taong bayan ng konting, alam nyo na, yung ginawa, yung oil deregulation law. Kailan, yan ho ang dapat namin i-repeal o i-amend. Oh. Yun ho, walang bulahan. Kapag yan ho, hindi nagagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang ho yan. Kasi yun ho, ang nagsasabi dito sa mga oligarko ng langis kung anong gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdi-dictate. Kailangan ho, tanggalin ho natin yan, ang kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho nyo malalaman na walang bulahan. Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, ako po yung nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Alcusi. Sir, maraming salamat po. At dumating po yung panahon na nangyari na ng atin pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, ang tagal ko pong dinasal nito.
Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Yun. Agree. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Poker face si Ana, Baste ah. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. 5 kilo. Congressman Grabe. Alvarez, opo. Atty. Topacio, opo. Nabanggit ko na po si Congressman Marcoleta, boss. Siyempre po, si Atty. Vic Rodriguez, sir. Mike Defensor, boss. Opo, Kuya Ipe, Salvador. Yan ho, ang pinaka-loyal na kaibigan ni Digong, siyempre. At siyempre po, Atty. Lambino. At binabati ko din po, siyempre, yung idol naming lahat, Senator Bongo. Senator. Ito, ipagpapalit ko ang pagiging senador dito, pwede ko ibigay sa kanya. Atty. Jimmy Bondok. Oo, syempre. Abogado. At sa lahat po na nandito, ma'am, Lizette, ma'am, andito po lahat ng mga kaibigan ko. Kung sino po hindi ko nabati, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po. Tandaan po ninyo, Ma'am Cathy Binag, tandaan po ninyo, hindi po nasasayang ang oras natin pagkasama natin ng mga Duterte. Hindi po. Dahil tunay po nung panahon ni Digong, naramdaman natin na ang mga Pilipino nakataas ang noo natin. Maraming salamat. OFWs. Totoo yan. Okay, thank you. Kahit kami na mga OFWs, alam mo yung nakaka-proud na meron tayong presidente na Duterte. Talagang inangat niya yung yung imahe ng mga OFWs. Lalo na dito sa Hong Kong, sabi ko, inuulit-ulit kong sinasabi yon. Nung panahon ni PRRD, yung mga taga Hong Kong nagsasabi, "Oh, your president is here." Tapos yung reaction ba nila na parang sila yung sila pa yung nagbabalita. Tapos yung mga pulis talaga, Hong Kong police, talagang secured yan. Nakabantay yan, sila yung maghahatid from airport to hotel ni PRRD. Ganun talaga ang dating niyan. And hanggang ngayon, hindi mo yan matatanggal sa puso ng mga karamihang Pilipino dahil totoo yung serbisyo. Dahil totoo yung serbisyo, hindi mo kailangan pilitin yung mga tao na mag-Duterte chant or magsuporta sa mga Duterte kasi naramdaman nila talaga yung totoong serbisyo nung panahon ni PRRD. Walang halong chemical, kumbaga. Hapon po sa inyong lahat. Unang-una, binabati ko po ang ating bagong presidente po ng PDP Laban, ang ating minamahal na mayor at ang anak ng aking boss na si Mayor Baste Duterte. Palakpakan po natin. Congratulations. Mga kasamahan ko sa Senado, Senator Robin Padilla, sir. Ang ating mga kasamahan po sa Rage Coalition headed by the Reform Party, Secretary Mike Defensor. Palakpakan po natin, sir. Speaker Bebot Alvarez from Reforma Party. Palakpakan po natin. Attorney Topacio, palakpakan po natin. Chairman po, acting chairman ng PDP Laban, Secretary Alcusi, palakpakan po natin. Congressman Lian Liviste, ang anak po ng kasamahan ko sa Senado. At kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Jimmy Bondok, palakpakan po natin. Kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Vic Rodriguez, palakpakan po natin. Ipe Salvador, Attorney JB Hinlo, Congressman Paulo Marcoleta, palakpakan po natin. And of course, Senator Rodante Marcoleta, palakpakan po natin. Andyan? Secretary Raul Lambino, palakpakan po natin. At sino po ba yung mga kasamahan natin? Si Duterte na na-miss ko. And of course, Attorney Trixie Angeles, Ma'am Cathy, si aking Ma'am Grace. Ibuna salamat po sa pagmamahal kay Tatay Digong.
Mga kasamahan po natin sa gabinete noon, Secretary Jun Esperon, sir, maraming salamat po. Esperon? Commissioner Adamat, Attorney Respicio, sir. Grabe yung Lahat ano, po no? ng mga, Yung support talaga, kumbaga no? po, Maisa-isa lahat, no? Kumbaga, Unang-una, maraming salamat po sa inyong taus-pusong pagmamahal kay Kumbaga, hindi sila natatakot ba na nandyan or sumuporta sa Duterte community talaga. So, nakakatuwa talaga. ang ating SecGen sa PDP at lahat po ng mga opisyales ng PDP, lahat ng mga LGU, sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum, salamat po sa inyong pagmamahal. Sobrang grabe po ang pagmamahal ng ating mga Muslim kay Tatay Digong noon pa man hanggang ngayon po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Allahu Akbar! Salamat po. Kasi nakita niyo po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao noon. Walang diskriminasyon kami doon. Tandaan natin, Muslim, Kristiyano, magkakapatid po tayo. Pilipino po tayong lahat po. Attorney Topacio, no, nabanggit ko na rin po kanina, mga kasamahan ko sa Duterte. No? Senator Bato de la Rosa, namimiss namin ni Senator Robin sa Senado, magkakatabi po kami. Ngayon, dalawa na lang po kami doon sa likod. Para kami po yung mga dalawang number 1 na senator na nasa likod na parang basang sisyo po. Ganun. Sana Yan nga yung point doon eh. Parang kinakawawa na tayo eh. Ginagamit nila yung power nila para kawawain tayo. sa darating na eleksyon sa 2028 ay madadagdagan po at magiging majority na po tayo sa Senado. Sa tulong po ninyo, magtulungan po tayo. Very sure yan. Sila Attorney Torion, sino pa ba, Attorney Jimmy, mga kasama natin na na-miss kong banggit eh. Pastor Kibuloy, Attorney Hinlo, nabanggit ko na po kanina. Wala na ba akong na-miss? Sana wala po akong na... si Dr. Richard Mata. Si ano pa, Jojo de Guzman pa. Yung suporta sa Duterte. Una-una, nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Isang mahalagang hakbang ang inyong inisyatiba, isang malinaw na pahayag na patuloy nating pinapahalagahan ang mabuting pamamahala at pananagutan sa ating paglilingkod sa bayan. Sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na marami tayong kinakaharap na hamon bilang isang bansa. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hanggat sa iba't ibang suliranin, pang-ekonomiya at panlipunan, sa ganitong sitwasyon, mas lalo nating kailangan ang matibay na pamumuno, malinaw na direksyon at higit sa lahat isang gobyernong may malasakit at pananagutan sa bawat Pilipino. Ang good governance ay hindi lamang tungkol sa mga pulisiya o programa. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging tapat sa tungkulin at sa paglalagay ng kapakanan ng taong bayan na unahin ng lahat ang desisyon, kapakanan ng Pilipino. At yan po ang parati kong naalala, sinabi ni Tatay Digong noon, just do what is right. Hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng Pilipino, unahin po ang interes ng bawat Pilipino, interes ng bayan po. Hindi natin kakayanin ang mga hamon na ito kung kanya-kanya tayo. Kailangan natin ang pagkakaisa, kailangan natin ang pagtutulungan mula sa pambansang pamahalaan, mula sa lokal, mula sa pribadong sektor hanggang sa bawat mamamayan. Kapag sama-sama tayo, mas nagiging matibay ang ating pundasyon at mas nagiging epektibo ang ating mga hakbang. Hanggang ngayon, dala-dala ko po yung simpleng payo nga ni Tatay Digong. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat Pilipino at hindi ka magkakamali. Kaya naman sa RAGE Coalition, inaasahan ko na patuloy ninyong isusulong ang mga adhikaing ito, ang pagtataguyod ng tapat, maayos at responsableng pamahalaan, naway magsilbi kayong inspirasyon sa iba pang mga organisasyon at leader na ang tunay na serbisyo publiko ay nakabatay sa malasakit, integridad at pagkakaisa. Sa huli, ang ating layunin ay isa lamang, ang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. At ito ay makakamtan lamang kung tayo ay sama-samang kikilos, may isang direksyon at may pusong handang maglingkod. Ako naman po, bilang inyong senador, tahimik lang po ako nagtatrabaho rito.
Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nalilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masarap po makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging Pilipino. politiko. At Kaya Pilipino. pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At Mukhang malabo yan kung Duterte po ang mamumuno. Yun! Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling panahon. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit na. Marami. At ang Hindi lang galit ilan. na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno kung hindi para itama ang mali at maglingkod ng tama Sa para sa bayan. kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Iba talaga ngayon, no? I mean, hindi mo talaga maramdaman yung totoong panunungkulan or serbisyo para sa lahat ng mga Pilipino. Nakita niyo yung nagva-viral ngayon? Yung mga jeepney drivers. Oh, salamat sa iyo BBM. Ganun sila. Dati-rati nakakabili kami ng isang kaban. Ngayon, 1 kilo na lang. Tapos papakita nila yung nabibili nila. Maraming salamat sa iyo BBM. Dati-rati, ang laki ng kita namin. Ngayon, ito, tambay na kami. Alam mo yun? It may be a joke, pero hindi yun Kumbaga, yun na talagang realidad ngayon. Na kaliwat kanan na ang kahirapan, nararamdaman natin. And ano yung masaklap doon? Walang pakialam ang ating gobyerno. Na pinapakita lang nila na, eto may ginagawa kami, pero ang tanungin natin ang mga sarili natin. Ramdam ba natin? Ang inyong Senator Kuya Bongo, bukas ang aking opisina, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos, serbisyo po yan kay Allah. Maraming salamat po mga kababayan ko. Mahal ko po kayo. Thank you so much, Senator Ayan. So, natin mga kapatid. Okay? Maraming salamat po. And at this juncture, we'd like to acknowledge all the VIPs in the house. Okay, so ayan ito po, kasalukuyan nangyayari, Rage Coalition launching sa San Juan City. Kumbaga itong mga, biruin ninyo, pinuntahan ng ating mga kilalang Duterte supporters at hindi biro. Yung mga iba dyan, bumiyahe from Davao City or ibang bahagi ng Pilipinas para makadalo. At alam nyo, meron pang galing dito sa Hong Kong. Uwi lang para makadalo dyan. Ayan sino ba? Si Kong Leviste. Andyan ba si
Kiko Barzaga. Aha. Love it. I am a teacher, sir. That's why. Former USEC. Attorney Trixie Astra Pimentel. Nahirapan ka pang sabihin eh. Sorry. Okay, sorry, ma'am. Hindi ko masyadong Aha. Anyway, habang inaantay natin sila, tignan nga natin. Itong lumalabas kasi ngayon. Ito, may lumalabas kasi ngayon na dinner daw ni Marcos Jr. Ayan, tingnan natin. Ayan. Ito pinapalabas nila ngayon. Sabi ni Bongbong, took Liza out for a quiet dinner, just a bit of time. So, take note, dinner, sabi niya dito. Ayan, Tapos, syempre, zinom natin. Ito, naka-zoom na nga ito eh. Zinom natin, dinner, pero tingnan nyo, liwanag sa labas. So, ito ba ay ngayon talaga? Dinner ba ito kahapon? O ito ay throwback na naman? Parang throwback eh. Kasi, tignan ninyo, ang liwa-liwanag Ayan. Okay, tapos, tignan ninyo ang kanyang itsura ngayon sa itsura dito. Sa dinner na to. Ayan. Diba? Malusog siya dito eh. Dinner daw pero maliwanag. Another thing is, ayan, may batang lumapit. Ito ay sa ano daw? Sa Fenestra Soler. Oh, cute. Diba? Mataba-taba siya dito eh. Tingnan mo, may dede pa. May dede. I ate the twin here. The twin. Yeah. What's that? It's beef. Oh yeah, beef ravioli. Really good? Yeah, it's really good. I eat it every time I come I here. love it. Oh really? Yeah. How often do you come here? How do you come here? Here, like, the most recent time we came here was, I think my dad's birthday. Baka kunwari lang to, no? Baka kilala din nyo yan. Kunwari, lapit ka sa amin, ha? You're so cute. I'm gonna be 10 in Oh, 10. happy birthday. May pagkabungol pala si BBM, no? May pagkabingi. It was just a few. Lapit-lapit niya doon sa bata, hindi pa niya narinig. How old are you? You're so cute. I'm gonna be 10 in Oh, 10. 10 sabi niya, tapos pinaulit pa ni BBM. happy birthday. Thank you. So, yan pa, no? Tapos, ito, ang itsura ng dinner sa Fenestra Soler. Ayan, nakita nyo yung background dito. Ito, ibang post ito, makikita ninyo na gabi talaga. Ayan, gabi talaga ang background. Yan yung talagang dinner. Gabing-gabi sa Fenestra Soler. Ito pa, isang another uploader, makita ninyo talagang gabi. Gabi ang dating. Ayan ayan yung background Gabing gabi. So, titignan natin, sabi ni BBM, ito post naman ni Lisa, dinner daw ito, pero nakita nyo, hindi siya mukhang dinner. Hindi siya mukhang dinner. Iba yung, iba yung tema ng dinner. Ayan Iba yung tema ng dinner. Dito hindi dinner, ang liwa-liwanag. Ayan tingnan nyo. So anong point natin dito? Hindi to dinner. Ibig sabihin, hindi po to kahapon. Kundi, maaring throwback ito kasi sobrang liwanag. Anyway, balik tayo doon sa coalition. Ay, wala pa yung guest natin. Attorney Vic Rodriguez. Okay. So, ladies and Ayan na. gentlemen, please welcome Attorney Vic Rodriguez. So, habang inaantay natin, yun lang ang pinopoint ko. Ayan, may post din ang bilyonaryo doon sa dinner daw nung mag-asawa. Ayan.
'Di ba? Yan lang ba ipopost nyo yung paulit-ulit? Ilang seconds lang to? 2 seconds lang? Ipakita nyo yung live. Kasi otherwise, questionably talaga yan. Sige, tingnan natin si Atty. Vic. ng PDP at ang Partido Reforma at Reform PH. Ako rin ho ay kaisa sa panawagan na suspindihin muna pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Nakakatuwang marinig si Senador Robin Padilla na kanilang tinatrabaho, pinupukpok sa Senado na masuspindi pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Huwag ho natin tatanggapin yung paliwanag ng Marcos Jr. Administration na 320 billion pesos ang mawawala pag sinuspindi ang VAT sa produktong Kalokohan. petrolyo. Ang dami nilang ninakaw. Mas malaki ang kanilang ninanakaw. Yawn. Bakit pag mali-malitang pera ang ipinamimigay, Hindi bakit sinuspende. pagkurakot at korupsyon pwede, pero pag konting luwag at kaginhawaan sa ordinaryong Pilipino, Hindi pwede. pinag-iisipan pa. Kaya nga. Maiksi lamang ho. Kung gusto, may paraan. Kung Kung ayaw, ayaw, maraming dahilan. Ang patunay ho niyan, nung panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon po tayo ng Metro Manila-wide lockdown March 15, 2020. March 17, 2020, Luzon-wide lockdown. March 24, pasado na yung Bayanihan 1 na nagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhang Pilipino. Isang linggo mula lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Tayo po, 1.5 buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Bongbong Marcos, absent pa rin! Kaya Absent ito pa pong rin. binubuong koalisyon, ang Rage Coalition, nagmumula po ito sa outrage ng bawat Pilipino. At sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte, sir, maraming salamat. Pagsama-samahan po natin ito, kung ano man po ang ating mga grupo, sama-sama po tayong labanan ang malawakan, laganap at talaman Parang muntik mong sabihin, babangon muli ah. korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Magandang hapon po, maraming salamat at kaisa ninyo ang hakbang ng maisog. Thank you so much, Atty. Vic. Ayan, grabe. So, ayan, even sa crisis, talagang kailangan ng kahit yung mga ekonomista natin, ayan, ito, Agriculture Undersecretary, sabi niya, kinukulang pa rin sila sa trabaho dito. Si Madriaga naman, ay nako, grabe talagang ginagawa nila dito. Madriaga. To VP Sara, who allegedly Nag-aaway ba yun sila, no? was one of his students, Si Pebbles Talakera at saka si John Vic Rimulya. Colonel Nolasco, who tapped the services of Colonel Raymond Dante Lachica to head the VP-SPG. So, what was VP Sara's response in the perjury complaint? So, she denied that Madriaga had anything to do with the formation of the VP-SPG, and she said that the formation of the VP-SPG was a formal military initiative approved by then DND Secretary Delfin Lorenzana. And this process, of course, was entirely Oops. internal to the Armed Forces of the Philippines. Bigyan muna natin si... Ay. Kanta pala yan. Sige, mamaya na yan. Pakinggan muna natin si Espiritu. Sa lahat ng mga mundo at vulnerable ang Pilipinas, mayalan tulad ito sa isang kritikal na sakit. Ano? Kapag meron kang sakit na kritikal, Cancer. kailangan may pagbabago. Kailangan baguhin mo na yung lifestyle mo
dahil hindi pwedeng lumala ang sakit. Hindi pwede, ibig sabihin, sa mga ganitong sitwasyon, ang business As usual. Dahil hindi uubra ang business as usual. Emergency. Ngunit ang sagot ni Bongbong Marcos dito sa emergency na tumataas at sumisirit ang presyo ng langis at sisirit ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kuryente, tubig, lahat ng pangangailangan natin, ay ang kanyang Executive Order 110 o kaya 11-0, ibig sabihin, pang-11 at 0 ang laman. Bakit 0 ang laman at pang-11? Ang Executive Order 11-0? Dahil business as usual ang 11-0. At talagang ang gusto lang ay tayo ang ipag-a-adjust dito sa oil price hike na ito. Magtipid tayo. Ang pinaka-core idea ng 11-0 ay demand side curve. Yung paggamit daw natin ng langis at ang supply side wala silang gagawin. Bakit? Kasi dahil ang supply side Tayo magtipid, sila gagasto. supply, sila pa rin bahala magtakda ng presyo, magkasira-sira na yung ating ekonomiya. Kung mataas yan, protektado yan. Protektado dahil sa oil deregulation law. Protektado ang kita at tubo ng mga kapitalista. At sinasabi ni Bongbong Marcos, pinag-iisipan pa nila na baka isuspend natin ang excise tax. Suspension of excise tax sa ngayon ay hindi magiging sapat. Kailangan natin ng isang struktural na pagbabago sa ating pagbubuwis. Yung pagbubuwis, yung sistema ng pagbubuwis mismo natin nalalantad. Isuspend mo ang excise tax, ang tax regime mo ngayon, lahat ng pagbubuwis mo, ay binubuwisan mo ang mga may hirap sa pamamagitan ng VAT Kaya nga. excise tax. Kaya nga eh. Pag mere suspension lang ng excise tax yan, at hindi mo mababaguhin ang sistema ng pagbubuwis, ayan, pinag-uusapan nila. Mawawala ng revenue ang gobyerno. At pag nawala ng revenue ang gobyerno, 300 billion daw, mapipilitan ito mangutang. At alam naman natin, pag nangutang, tayo ulit ang magbabayad. Dapat alisin na mismo ang mga regressive taxes. Bakit? Kasi ang binubuwisan ng gobyerno natin at pilit pa rin binubuwisan ay ang mga may hirap at binawasan ang corporate income tax at buwis ng mga mayayaman. Hindi simpleng suspension ng excise tax, structural ang kailangan mong baguhin. May pagbabago ang kailangan gawin. Hindi pwedeng business as usual. Alisin mo ang VAT, alisin mo ang excise tax, at magpatawa ng wealth tax. Huwag umasa ang gobyerno sa revenue niya doon sa mga naghihikahos na simpleng bumibili ng kanilang pangangailangan, merong 12% VAT, merong excise tax, pero pagdating sa mga mayayaman, hindi niya binubuwisan ang yaman ng mga mayayaman. Kaya nga eh. 3% lamang ang ibubuwis mo sa mga bilyonaryo, 3% ng kanilang assets, trilyon piso na makukolekta ng gobyerno. Aalis daw sila pagka may wealth tax. Sige na, alis kayo, buwisan kayong 3%. Sige. 97% pa kayo, nek-nek nyo kung aalis kayo. Di ba? Kailangan Aalis sila, di mamatay yung business nila. kailangan may pagbabago. Dapat well tax din talaga yan. Kailangan wala na yung mga oil deregulation law na yan. Yung mga hinahayaan natin ng mga pribadong Oh, kumpanya. tignan ninyo. Pare-parehas yung ganyan din yung itong kagaya nitong si Espiritu, saka yung mga sinasabi natin, parehas eh. Pero yung mga ibang dilawan, ewan ko ba't sila himudpuit na dito kay Marcos Jr.? Siguro dahil nakikinabang sila. Na lahat ngayon ay silang pribado. At pangalawa, kailangan natin alisin na yung ating reliance sa mga consumption at regressive. Ayan na, parating na si Mayor Baste. Mayor Baste is coming. Ayan. Yun yung mga struktural na pag... Tignan natin si Mayor Baste. Bago na kailangan gawin. Hindi yung mga business as usual type na mga ginagawa ng gobyerno natin sa 11-0 kung saan ito ay Natin.
Akala ko tatapusin pa yung kanta eh. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Espisyo! Nakadepende lamang sa pag-curve ng demand side at saka ayuda. Ayuda na gagamitin na naman ng ating mga trapo sa gobyerno ang public fund na parang kanilang private bank account na ginagawa nilang charity. Kailangan ng mga tunay na pagbabago at Tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi wala, talo si Marcos sa Davao eh. Talo. Pahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun Bangag, talaga yun. bangag. Ginamit niya. So sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Huwag kayo magpasalamat. Pero yung mga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami. Takotin namin yung 2 million na yan. Kaya nga. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Tama. Ang linis kaya, Kaya kahit pinahihirapan disiplinado. kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan! Kawatan. Magnanakaw. Magnanakaw. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente. He will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Biruin nyo. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, lo ni buang. Pero pati niya yun. Kung ganun sila. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga yan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years.
So that was the attempt of this guy, bangag nga na sa Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya? Ng sipon? May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. True. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na pod ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. 2.0. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Totoo. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat sa Davao. Walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Oo. Tingnan nyo. Anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan. Yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025? Yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. 25. Hindi, lahat yan kasi sa'yo nang kaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Kaya nga. Bakit di nila kayang babaan yung VAT? Yung panawagan ni Leandro Libiste. Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Anyang mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita niyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa. Ngayon, tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong gago na to, patay na buguan eh. Gusto ko ba niya, pag inita nila ako,
Para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Dami yan, ha? Ang gusto ng... Ito ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na Rage. may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Grabe, no? Binalik. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun, ha? O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya, hindi ako nasabi nun, di ba? Addict daw yung kapatid niya. Maulagi na ba? Totoo, 2016 tama saka... naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo. Andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang eh. May mga ugali yung mga DDS eh. Diba? Kalimutan muna natin yun. Kung tanawa, hambugiro yung mga buwang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Grabe na, Duterte. Tatay na tatay ang dating ni Baste. Yung sa speech ba? Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking... reality. Wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na... Clickbait. Not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media. Kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. And it is, now, it is very well manipulated by... Bangag. No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka.
I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, Oo nga. ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Parang yung sinasabi ni VP Sara na yung pag-invite siya We go back to ang tapang naman nila para invite si VP Sara, di ba? for our candidate. Pero syempre, yun yung bugso at boses ng taong bayan. Ng mga mainstream media because, lahat masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Gusto ko magsalita si Baste with the conviction I just want to mention with power. binanggit ni yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control of walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng Bansa. Nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi Atay si Digong. Rudy Duterte lang. Totoo. Siya lang bumangga Totoo yan. So siguro naman, yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. Yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal nyo yung tatay ko dahil alam nyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. Walang pera kasi yan Walang perang involved dito. Totoong pagmamahal talaga. Turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rudy Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya,
be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Isa, lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. That should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Nako! Delikado ka dyan, baste. Kaya, Isang ulo. you know, Sabi. this coalition, Ano yan, sasabihin nila, inciting naman daw. you approach Mike O Defense, kaya threat. approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Tanawa, nasuko na bugo. Pero, tama yon kasi si Martin, wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yon. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, baka si Charis. Charis. Sino yun? Kilala niyo yun? Charis, Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala akong sinasabi. Puppet speaker lang yan yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Patay. Patay. Hala mo diya. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun na nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Kung di ko maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung gago nasa taas, alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Ito lang, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical, revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Punta kayo doon. Hindi, kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panel sa isang indigenous community sa Davao City. Matagal na. So, may yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan si Kong. Mabait yan. Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga.
Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang Raulo si Attorney Harold Respicio. Respicio! Sabi ko nga eh. Si Raulo. Kita ko tong gago na ito. Sabi ko, puto, hindi lang pala ako ang si Raulo dito. May kasama na ako. Parang si Tatay Digong talaga ito magsalita. Wala yung isang Younger si Raulo version. din, si Kiko Barzaga. Si Pero Raulo. I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Agree. Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon, magiging opposition, lalo ng ganito kaabusado? You know, what seemed to me, yung ginawa nila sa tatay ko, was a state kidnapping. Yung mga bata na yan, di natatakot yan. We need people like them. We need people like them. May iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa atin. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano pa ba? Kumain na kayo? Ha? So sige. So yung coalition natin, ang tawag nito, United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So, kung kaya niyong palawakin, yung mga miyembro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot trillion against the 125 million na nakihirapan nga silang patunayan. Tama. Can you see how absurd that is? So, Grabe, diba? Yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo. Wag muna kayo magalit. Be on a level na gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So mga panya lang tayo, malinis. Wag na natin gayahin yung mga radical. putang ina, grabe kahugaw. Ang dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako. Wala mo naman pakialam sarili ko. Wala talaga akong pakialam kung ano-ano sabihin mo. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Pero wag nyo, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, and the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama naman yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol. Tama yun, huwag na tayong pumatol. Kasi ayaw ko rin, ako na lang, gusto kansawan na yung ng Claire. Claire. Anti-Claire. Anti-Claire. Masuko, magagalit na naman yan eh. Alam ko eh. Sasagot na naman yan. Oo Buwang. Buwang. Oh, kung value sila, value din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, in a seat of power, tapos ganun yung ugali.
na mahilig manggipit at Power abuso tripper. ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulong man ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambayan ng mga Pilipino. Oo They only pick on people na kaya nila eh. They only pick on people na kaya nila. Pero hindi nila kaya ang masang Pilipino. That will never happen. Hindi nila kaya yan. Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Bakit isa lang nagsasabi na tama? Kayo, hindi nyo alam? Energy level 10 nga daw eh. Not following instructions. Oo nga. Loko-loko kayo Kayo, nilalagay nyo talaga ako sa alanganin ba? Okay lang. Alam nyo, yung tumakbo, yung tatakbo na yung tatay ko, lahat kami magkakapatid, hindi talaga pumayag. Kaya isa ring value yun. Kasi alam ko talaga, pagka nahamon yun, ibibigay niya talaga buhay niya para sa inyo. Kaya hindi kami pumayag. Pero siguro, tingin ko lang, hindi ko naman pwedeng hulaan yung nasa isip niya, mahal niya talaga kayo at yung bayan niya. Ramdam namin. Naramdaman namin. Kaya ngayon, pagka pumupunta ako ng Netherlands doon sa detention unit, kinakausap ko, can never imagine someone who would, like an actual individual in front of me that would actually give away his freedom and his life for his country. Totoo. Kahit tatay ko siya, I am so amazed. And I am very, honored that he is my father. Saan oras? Saan oras ba eh? Hindi, Parang si PRRD din may mga adlibs ba? kung may problema, we have to communicate with each other, okay? Let's just be friends, lahat tayo. Huwag tayong mag-away-away. Andito ang PDP, andito ang Reform PH, and Reforma, andito ang Maisog, and hindi ko na mababanggit yung lahat ng parallel groups, Reforma Pilipinas. Magkaisa tayong lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves. Give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Let's make this happen. 2 taon, 2028 na. Kaya natin to. The surveys are telling. So we just have to push harder. Push harder. Huwag kayong titigil. And always remember, pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama nyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Allahu Akbar.
Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte! Maraming salamat and God bless you all. Alright, thank you so much. Grabe yung leadership niya, no? I mean, even the voice, yung boses niya pa lang, may command eh. Nakikita ko talaga sa kanya yung young Duterte. At saka, napansin nyo, paulit-ulit niyang sinasabi, patay tayo dyan. Aba, malalagay ako sa langanin dito. Nung pinuntahan sila nila Mike Defensor at saka si Alvarez, sabi niya, patay tayo, problema naman to. Sabi nga nun. So, alam niya yung danger, alam niya yung threat na possibilities na mangyari sa kanya pagkatapos niyang magsalita ng ganito. Sabi nga niya, matagal siyang nagpahinga, di ba? Nagpahinga lang daw siya. Pero ito na naman siya, magsasalita na naman ulit. Kung ating matatandaan ang nangyari kay PRRD, yung mga huli niyang mga salita, yung sinabi niya, bangag yan, bangag yan, sabi niya, di ba? And then, it took a while, nangyari na, nandun na siya sa dahig. So, alam dito, ni Mayor Baste, yung danger or yung mga possibility or repercussions ng mga sasabihin niya dito. Pero, despite of that, nandyan pa rin siya, nag-attend, nagpakita siya, nagbigay ng mga pahayag, hindi niya alintana yung mga dangers na yon, nandyan pa rin siya. So, in that sense, kung siya isang mayor ng Davao City, nagagawa niya yun or nasasacrifice niya yung ganong danger, tayo pa kaya? So, yun yung point niya eh. Huwag tayong tumigil, ituloy lang natin. Magkaisa tayo, huwag tayong mag-away-away. Ramdam na ramdam ko talaga yung effect nung kanyang mga pahayag, yung word by word, paano niya i-deliver, paano niya sabihin, paano yung tone, pitch, yung kanyang mga words. Ramdam mo talaga na ito yung totoo. Sila kasi mga totoo talagang tao. So, yun lang, ang message nito from the title pa lang, Rage Coalition. Rage. Alam mo yung habang nagsasalita sila dyan, not only Mayor Baste, habang nagsasalita sila in front, nakukuha natin yung emotion, yung rage, yung galit natin. In a way na ito, magmumultiply ito, manganganak ito into possible action na sa darating na 2028, tuloy natin yung laban natin, ipapakita natin ang boses natin, ilabas natin yung galit natin. Not in a way na parang rebellious, but in a way na tayo naman in the upcoming 2028. Yun lamang ho. Maraming salamat.